Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo. Noong mga araw na iyon, dumating si Moises at sinabi niya sa mga Israelita ang lahat ng iniutos ng Panginoon. Ang mga ito na may parang iisang taong sumagot. Lahat ng iniuutos ng Panginoon ay susundin namin. Isinulat ni Moises ang lahat ng utos ng Panginoon. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtayo ng altar sa paanan ng bundok. Nagtayo rin siya ng 12 bato na kumakatawan sa 12 lipi ni Israel. Pagkatapos, inutusan niya ang ilang kabataang lalaki na magdala sa altar ng mga handog na susunugin. Sila rin ang inutusan niyang pumatay ng mga hayop na gagamiting handog sa pakikipagtipan sa Panginoon. Ang kalahati ng dugo ng pinatay na hayop ay inilagay niya sa malalaking mangkok at ang kalahati ibinuhos niya sa altar. Kinuha niya ang aklat ng tipan at binasa ng malakas. Sabay-sabay namang tumugon ang mga Israelita, "Susundin namin ang lahat ng utos ng Panginoon." Pagkatapos, kinuha ni Moises ang mga mangkok ng dugo at winisikan ang mga tao. Sinabi niya, "Ang dugong ito ang siyang katibayan ng pakikipagtipang ginawa sa inyo ng Panginoon sa pagbibigay sa inyo ng kautosang ito." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang dakilang Panginoon ang Diyos na nagsasaysay, ang lahat ay tinatawag sa silangan at kanluran. Magmula sa dakong Siyon ang lungsod ng kagandahan, makikita siya roong nagniningning kung pagmasdan. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin, silang tapat sa tipan ko't naghahandog niyong hain. Ang buong kalangit ay naghahayag na ang Diyos, isang hukom na matuwid, kung humatol ay maayos. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyong lahat. Kung kayo ay may bagabag, ako lagi ay tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Sa Diyos tayo ay maghandog, pasalamat na malugod. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. "Ano ang ibig mo?" tanong ni Jesus. Sumagot siya, "Sana'y ipagkaloob ninyo sa 2 kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila. "Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko?" "Opo," tugon nila. Sinabi ni Jesus, "Ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking Ama." Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Alam ninyo na ang pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila at ang mga dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo tulad ng anak ng tao na naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, narinig po natin ang mabuting balita para sa Sabadong ito, ang Sabado ng ika-16 na linggo sa karaniwang panahon. At ang araw pong ito ay pinagdiriwang din natin ang kapistahan ni San Marta, Saint Martha. Si Saint Martha po ay narinig natin sa Ebanghelyo ngayon ang mas nakatatandang kapatid ni
Maria at ni Lazaro. At itong pong tatlong magkakapatid, best friend po ng ating Panginoon ito. Madalas niyang dalawin, madalas siyang pumunta sa kanilang tahanan na minsan ay para magpahinga lamang o siya ay pakainin at makatanggap ng hospitality ng magkakapatid na ito. Si Marta po ay patron siguro, sabi natin, patron ng mga kasambahay, no, yung mga taong bahay na mga gumagawa sa ating tahanan. At nung ako po ay nagtatrabaho pa bilang misyonero sa Hong Kong, siya rin po ang patron ng mga OFW. Dahil sa Hong Kong po, karamihan po ng ating OFW ay mga domestic helper. Yun nga pong isang shelter house para sa mga OFW ay ang pangalan ay Saint Martha Shelter House. At dito po siguro marahil makikita natin ang isang magandang katangian ni Saint Martha ay yung kanyang hospitality. Hindi po natin siya masasabing isang tamad na manggagawa. Siya ay laging busy, laging active, marahil dala na nga na siya ang panganay sa pamilya. Ngunit marahil makaka-relate tayo sa kanya na kung mayroon man po na yung po bang kayo na lang ang gumagawa ng lahat sa bahay. Ikaw na ang naghahanap buhay, ikaw pa ang nagtatrabaho, nagluluto, naglilinis at lahat ng gawain, no? Maganda na sana, no, kung hindi nga lang sana sinasabayan ng negativity na habang gumagawa ang kamay, gumagawa rin ang bibig. Complain ng complain dahil ang mga kasamahan ay tamad at nakahilata lamang. And so, medyo parang makaka-relate tayo po tungkol dyan. Ito pong si Marta ay kapansin-pansin yung kanyang pagiging abala bilang host. No, ngunit pababayaan niya lang yung mga bisita, o ayan ang photo album, ayan ang telebisyon, ayan ang music, ayan ang radyo, o kung gusto mo maggawa, ako dito lang sa kusina. Minsan tayo pong mga Pilipino may ganyan po tayo, no, na pagdating ng mga bisita, tuloy po kayo at ikaw naman bilang host, diretso sa kusina, ipaghahanda ng merienda, maganda po sigurong tingnan, no? Ngunit yung bisita nandun, naiwan sa sala, no? Para bang ang ipinunta lang ng bisita yung meriendang ibibigay mo. Para bang ipinunta niya lang tumingin sa mga photo album mo at makinig ng yung music o manood ng television sa inyo. Di po ba kapag tayo'y binibisita, tayo po ang pinupuntahan ng bisita. Kaya nga po, yung ating pagiging abala sa ibang bagay ay hindi maging obstacle, no, ng ating pakikitungo, magandang hospitality at pakikitungo sa ating mga bisita. Isang paraan lang po ng pagninilay o kaisipan na pwede nating pagnilayan. Ito rin po ay yung kung gagawa ka lang rin ng mabuti, lubus-lubusin mo na. Huwag ka nang maging kontrabida sa iba, no? Kung gagawa ka ng maganda, gawin mo na. Huwag ka nang maging kontrabida sa bahay, ika nga. Nakakita ka na ba nung tinatawag nating silent worker, no? Yung gumagawa, ngunit tahimik lamang siya, panatag, peaceful. Di po ba mas nakakabilib, mas nakakahanga-hanga yung ating mga silent worker? Tingnan po natin kung magagawa po natin ito. Isa pa po siguro kaya nangyari kay Marta yung kanyang mga pagko-complain, no? Dahil pagsabihan nyo nga po, Panginoon, yan si Maria na andyan lamang nakaupo sa inyong paanan. Kasi siguro nagsisimula po ito kapag ikino-compare natin ang ating sarili sa ibang tao. Pag inihahambing natin ang ating sarili sa ibang tao, may kakikitaan ka palagi na mas magaling ka kaysa sa iba o sila ay mas magaling kaysa sa iyo. Pinagsisimulan po ito ng isang mapait na damdamin. Kaya po siguro tayo napapa-complain sa buhay when we start complaining with other people. Envy, pagkainggit, no, ay nagsisimula po dyan. Pagkos, tingnan natin, compare natin ang ating sarili sa Panginoon dahil siya ang ating standard, hindi naman yung ibang tao, no? And so, pag tinignan natin, mas makikita po natin, we become more humble in our attitudes, in our words, in our thoughts. Then, dito din po, ang mahalaga na yung ating pagtanggap sa mga bisita, at ito po ay makikita natin muli kay Marta at kay Maria. Si Maria, no, ang sa kanya, ang joy niya lamang, hindi yung makapagbigay ng maiinom kaagad kay Jesus, kung hindi yung makapakinig
sa mga salita ng Diyos. Sana po magkaroon din po yung ating balance sa ating buhay. Okay lang po yung maging abala tayo sa maraming bagay, sa ating mga trabaho, mga alalahanin sa buhay. Natural lamang po yun. Pero wag po tayo makakalimot sa mga panahon na ibibigay naman natin sa Panginoon. Araw ng pamamahinga kapag linggo, pati ba naman linggo, ipagtatrabaho mo pa. Kahit 1 oras na lang na pagsisimba, hindi pa natin magawa dahil busy ako madami akong gagawin ito po parang ginagawa ni Mary, balance sana. Kahit sa buong 1 araw lamang, busy tayo sa the whole day, pero wag po tayo makakalimot na magbigay ng panahong magdasal. Sa umaga, salamat po Panginoon at ako'y nagising pa. Salamat po Panginoon at ako'y may maganda pang kalusugan. Salamat Panginoon at narito pa ang aking mga mahal sa buhay. Salamat Panginoon at nagpo-provide ka ba ng aking mga pangangailangan. At sa katapusan naman, bago matulog, kahit pagod na pagod ka, give some time to sit by the Lord, reflect, maybe read the Bible, read a spiritual book, or just in silence and reflect. Ituon po natin ang ating sarili sa Panginoon, manalangin, pasalamatan natin siya sa lahat ng magandang bagay na nangyari sa ating araw o ihingin natin ang kapatawaran ng anumang masamang ating nagawa sa araw na iyon. Pagdasal din po natin yung mga taong ating nakasalamuha. So, sa pamamagitan po nun, nagkakaroon po ng balance. Work and prayer. Ora et labora. Magandang leksyon po si San Marta sa ating buhay ng isang pagiging Kristiyano, Marta and Mary. Sana matagpuan po natin ang dalawang personalidad na yan sa ating pagkatao bilang mga Kristiyano. Through his love.